Oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Isang bagong araw na naman po ngayon, Martes po ngayon, medyo kung kayo po ay taga Winnipeg, taga Canada, malamig po ngayong umaga. Kung di po ako nagkakamali, minus 30 po ang wind chill at nagpa-andar na po ako, 15 minutos ko pong pina-andar ang kotse bago po kami sumakay na mag-asawa para ihatid siya sa trabaho at totoo pong malamig. So ngayon pong araw na ito ay again magpapatuloy po tayo sa atin pong pagtalakay sa subject po na usapang mag-asawa o resolving marital conflict. Marahil naboboard na kayo, no? Kasi ang haba na po nito eh. Siguro po isa o dalawang araw na lang po tatapusin na natin ito, pero nakikita ko po kasi na may ilang mga bagay pa na nagiging dahilan kung bakit ang mag-asawa ay nauuwi sa hindi magandang sitwasyon. Mga faktor po na involved sa pagsira ng isang magandang pagsasamang mag-asawa. At palagay ko po ay nakikinabang naman yung mga may asawa. Kaya lang po yung ibang nanonood sa atin na wala namang asawa, I don't know, parang hindi sila masyadong nakikinabang. O yung mga nakipaghiwalay na po sa asawa o yung namatay na asawa, nabiyuda, maaaring humantong pa sila sa mga pagkalungkot dahil po naaalala nila ang kanilang mga asawa. But nevertheless, this is a subject that we cannot we cannot just disregard because this is really happening. Ito po yung nangyayari sa buhay natin at sa buhay ng marami. Kaya kung bibigyan tayo ng pagkakataon na itama yung mga pagkakamali natin sa panahong ito na buhay pa tayo, di ba mas maganda yon? At kung makakatulong ito para i-renew yung ating commitment, yung ating vows sa ating mga asawa, gawin po natin. At kung makakaiwas nga po tayo sa mga faktor na ito na nagiging anay sa ating mga relasyon, di ba mas maganda? Sa araw pong ito, ang talata ay Genesis 2:24. Ito po ay isinulat sa Biblia sa New and Old Testament. Pareho lang naman po ang laman. Unahin po natin yung Genesis 2:24. Ang sabi, "That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." Binanggit din po ito sa Ephesians 5:31. Ang sabi po, "For this reason, a man will leave his father and mother and be united with his wife, and the two will become one flesh." Ayan, so ito po ay binanggit sa simula po ng Biblia in the Old Testament
At inulit po ito ni Apostol Pablo, ni-reiterate po niya in the New Testament sa aklat ng Ephesians, at isa lang po ang mensahe nun. Ikaw lalaki, iiwanan mo ang iyong tahanan na kung saan ikaw ay lumaki, kasama ang nanay mo at ang tatay mo na iiwanan mo, sasama ka sa iyong asawa, at kayo ay magiging isa. Mga minamahal na mga kapatid, isa po sa issue na sumisira sa buhay at relasyon ng mag-asawa madalas ay ang extended family. Yung extended family, ang tawag nila ay in-laws. Pero alam niyo po yung mga in-laws minsan nagiging outlaws. Yung mga in-laws ng babae, ng lalaki ay hindi po laging nagiging magandang relationship sa mag-asawa. At aminin natin yon hindi, talagang sometimes ay nagiging cause ito ng conflict sa mag-asawa. Yung nanay mo ika o yung tatay mo ika, vice versa. Yan ang sinasabi ng babae doon sa lalaki, yung nanay mo pakialamero, sasabihin naman lalaki, ang tatay mo pakialamero, and so forth. Mga kapatid, napakapalad po ninyo kung kayo po ay hindi nagkaroon ng conflict sa inyong biyenan. And I would like to tell you this, isa po ako sa mapalad na lalaki. Isa po ako sa mapalad na tao. Hindi ko po alam yung wife ko. Kasi po yung misis ko, at one point ay tumira din po kami ng saglit na saglit lang sa bahay ng mga nanay ko. At during that time, medyo naramdaman ko rin po na hindi tama, hindi uubra na magtagal kami sa bahay ng nanay ko kasi yung misis ko gusto niyang mag-aral bilang asawa, gusto niyang gampanan yung tungkulin bilang asawa, gusto niyang magluto, gusto niyang kumilos sa bahay na kung saan ako ang kanyang asawa at ako ang kanyang pagsisilbihan, pero hindi niya magawa sa bahay ng nanay ko. At kaya nga po itong naging dahilan kung bakit kahit po nung pasimula ay medyo mabigat sa amin, ay bumukod kami at kami po ay nagsarili ng aming bahay. Bagamat medyo malapit din doon sa bahay ng nanay ko, meron na pong sariling sanktuaryo. Kumbaga, meron ng sariling pugad. Meron ng sariling bahay yung misis ko. Kaya kapag pinapakilala ko, siya yung aking may bahay. Kasi meron na siyang bahay. Ang hirap ipakilala yung misis mo na may bahay ko. Ngayong apartment lang pala yun o wala pala kayong sariling bahay. Kaya it took time. Medyo 1 year, wala namang 1 year po bago naging may bahay yung misis ko. Kasi po dati nakikibahay lang kami sa bahay ng nanay ko. At aaminin ko po, hindi. Naging mahirap po yun palagay ko sa misis ko during that early years of our marriage. Pero knowing my wife, yung misis ko po, hindi naman po siya mahirap pakisamahan. Yung misis ko po, mabait po yung aking may bahay. Ang nanay ko naman po, mabait din. Pero alam nyo, kahit na po anong bait ng mga tao, kapag magkasama kayo sa isang bubong na hindi define kung ano yung mga roles at ano yung mga duties and responsibilities, magpapakiramdaman kayo, napakahirap po nun. Kasi po nakatira yung misis ko sa bahay ng nanay ko. Siya po yung nanay ko, yung reyna ng tahanan. Yung misis ko, kahit na asawa ko na siya, hindi siya magiging reyna kahit kailan. Kasi yung bahay na pinagdalan ko sa kanya, ay merong reyna. Meron pong taga-pamalengke, may taga-luto, may taga-mando. Alam ng nanay ko kung saan niya gustong ilagay yung mga photo frame, yung mga ganon, yung sopa, arrangement ng bahay. Siya masusunod doon. Kanya yun eh. Kaya yung misis ko, magiging taga-obserba lang at maaaring wala lang. No, hindi siya pwedeng kumilos sa mga bagay na gusto niya. Pero ako po, sinasabi kong napakapalad ko kasi po, una, malayo yung mga biyanan ko sa akin. Kasi po, ang biyanan ko po, from Pangasinan po sila, at kami po ay nasa Manila, kaya malayo talaga. Kung dumadalaw naman yung biyanan ko sa amin, nung kami po ay mag-asawa na, ay kinasasabikan ko po yung mga panahon ng dalaw. Kasi po, during that time ay nagiging katuwang namin yung biyanan ko sa pag-aalaga nung aking anak. Hindi naman po lahat, no po. Every time po na mga anak si Mrs., dumadalaw po yung biyanan ko. So, mga 1 buwan, 2 buwan. So, ganun po, tumitira po sila sa bahay. At during that moment, napakasarap ng relationship namin ng biyanan ko. Pero ewan ko po kayo, kumusta po kayo? Kung hindi nyo po naka-conflict yung biyanan nyo, praise the Lord.
Kung hindi nyo po nakasamaan ng loob yung biyena nyo, praise the Lord. Pero alam niyo po mga kapatid, napakaraming pagkakataon at sa mga counseling na ginawa na po ng inyong lingkod, kasama yung mga mag-asawa, kapag nagsimula na po silang magbatuhan ng mga accusations at samaan ng loob, kasama po doon yung mga sama ng loob sa mga in-laws. Hindi lang po yun. Kasama po doon yung extended families eh. Yung kapatid, yung hipag, yung bayaw, no? Yun po ay nagiging ka-conflict. So, kahit na anong perfect ng marriage ninyo, kapag nag-interfere ang mga extended family, nagiging issue po ito. Your in-laws sometimes can be an anay that can sabotage your marriage. So, kaya kapag magsisimula ng pag-aasawa, ang bili na bili ni Apostol Pablo, iwanan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at siya sasama sa kanyang asawa at sila ay magiging isa. So, while you didn't enter into marriage looking for an axe to grind your in-laws or with your in-laws over the course of your marriage, you've had cause to question their character and their morality. Dito po mga kapatid, nakatagpo na po ako ng mag-asawa na kinuha ng anak na babae sa Pilipinas para papuntahin dito sa Canada. Pagdating po dito sa Canada, nakaaway yung manugang, pinalayas po ang kanyang sariling mga magulang. Nagpalakad-lakad po dito sa Winnipeg yung mag-asawa, naging homeless dahil pinalayas po ng sariling anak dahil sa kanilang away sa kanilang manugang. Matindi. Canada na po ito. Po. At ito po'y nangyayari maging doon sa bansa natin sa Pilipinas. Kasi po, common nga na ang nangyayari, kukunin nung lalaki yung kanyang asawa at ititira sa bahay ng kanyang nanay. Alam niyo po, ako po mga kapatid, sa pag-a-analyze ng talatang ito, hindi po naman sinabi rito na yung lalaki ay aalis sa kanyang bahay at agad magsasarili ng sarili nilang bahay. Pwede naman po, dito po ang idea, yung lalaki ang aalis, pwede po siyang sumama sa kanyang biyenan. Nakuha niyo po yung idea nito? Yung lalaki pwedeng umalis sa kanyang sariling bahay, sasama siya sa kanyang asawa. Kung yung kanyang asawa nakatira pa doon sa kanyang nanay, okay lang po yun for a while. Mas ideal yun. Kesa yung babae ang sasama doon sa bahay ng kanyang in-laws. Bakit ko po nabanggit ito? Kasi po, during the early stage of marriage, yung pong babae, doon sa sarili niyang bahay, ay, kumbaga, mas sanay siya doon. Mas nag-a-adjust ang babae kaysa sa lalaki. Kasi po yung mga lalaki, most of the time, sila naman yung nasa labas eh. Sila yung nagtatrabaho, sila yung nagpo-provide. Most of the time, wala sila sa loob ng bahay. Kaya yung conflict mas naiiwasan. Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin. Nagtatrabaho yung lalaki, uuwi lang sa bahay yon pag yung hapon na, gabi na. So wala nang masyadong interaction sa kanilang mga in-laws. Unless hindi nagtatrabaho, dun magkakaroon ng conflict. Sasabihin ng biyana, ano ba yung asawa mo? Hindi naman magtatrabaho yan, ubod ng tamad yan. Aasa na lang ba sa amin yan? Dun po may conflict yon. Pero kung yung lalaki masipag naman, kahit nakikitira yan sa in-laws, most of the time wala sa bahay yan. Yun naman babae na kanyang asawa, nakakakilos yun doon sa dating niyang bahay kasi mas palagay siya doon. Pag nanganak na po yun, yung kanyang place of support nandun. Unlike kung nandun sa in-laws, yung biyenan, hindi po yun makakatugon sa pangangailangan ng kanyang manugang most of the time. Lalo po kung busy rin yung mga in-laws. May postpartum. Yung babaeng nanganak ay makaka-experience yung feeling ng abandonment. Wala siyang support doon. Yung mga magulang niya marahil nasa probinsya, malayo sa kanya, at maghahanap siya ng kalinga. Yung asawa naman niya nasa trabaho. Kaya nakaka-experience yung ganitong mga babae ng tinatawag na postpartum depression. Samantala kung nandun siya sa place of support, like nandun, maaaring may kapatid siya doon, maaaring nandun yung mga magulang pa niya, during that time na nangangailangan siya, mayroong tutulong sa kanya. Kaya yung idea na it is better for
the man to leave his father and his mother to cleave for his wife, kahit nandun yon sa area ng kanyang mga magulang or in-laws ng lalaki, it is ideal. Siguro inisip niyo, oy, pwede naman pala makibahay muna tayo dun sa bahay ng babae. So ito po yung example lang na ibinibigay ko according to my experience doon sa mga counseling na akin pong nakakausap. Pero kung magagawa po na talagang magbahay na kayo at matuto kayo sa inyong sariling mga karanasan, matuto agad kayo sa pagmamanage ng household, matuto kayo sa pagbabudget ng pera, matuto kayo bilang mag-asawa, that's better. That's better. Pero kung talagang napasok na kayo sa pag-asawa at ganyan na sitwasyon, wala naman kayong bahay pa, yun po ay nakakatulong para gawin. Kasi karanasan yon. Ngayon po, mga kapatid, sa umaga pong ito, pupunta na tayo kasi hahaba na naman tayo. Kahapon po, naka-1 oras po ako. Ano po? So ngayon po, ay atin pong pag-aralan, sabi nga po, extended family can have a strong impact on your marriage, whether good or bad. So it is a subject better dealt with head-on and not left to chance. Hindi po ito dapat iniiwanan sa bahala na. Hindi po ito inilalagay doon sa idea na, sige, bahala na. Andyan na yan Pumasok na tayo dyan at tingnan natin kung ubra o hindi. Hindi po pwede. Kaya po importanteng alamin ninyo at kung papasok na kayo sa ganitong sitwasyon, dapat po ay matutunan ninyo ang ilang prinsipyong aking ituturo. Una, kung talagang kayo ay hindi makakatiis na makasama ang inyong mga biyenan or kahit hindi ninyo makasama, kahit na nasa malayong lugar sila, ang biyenan ay biyenan. Di naman natin pwedeng itapon yan. Biyenan ay extension ng ating pamilya sapagkat iyan ay mga magulang ng ating asawa. Ngayon, anong dapat attitude, anong dapat treatment natin sa ating mga biyenan? Sabi nga, wala naman daw mapalad na tao sa mundo kundi si Eva at si Adan kasi wala silang biyenan. Ano po? Pero, mga kapatid, huwag natin kakalimutan, tayo, nung tayo po ay nakipag-asawa, maaaring buhay pa yung ating mga biyenan unless wala na nga at uli lang lubos na. Katulad namin ngayon, kaming mag-asawa, wala na po kami mga biyenan. At sa mga panahong ito, alam niyo po, to be honest with you, ngayon ko po nami-miss yung aking mga biyenan Nung nakarating na po kami dito sa Canada, yung pangarap man lang sana na makarating sila rito, makapasyal dito, makita yung bahay namin, makita yung mga apo na malalaki na. Di na po yun uubra kasi wala na nga po sila Pero kung kayo po ay meron pang mga biyena na nabubuhay, makakatulong po ito. Pero lalo na po siguro sa mga magsisimula pa lang mag-asawa. So ano yung mga tips na ibibigay ni Pastor Camia? Number 1, una ninyong tandaan, your allegiance should be to your spouse. Uulitin ko po, your allegiance should be to your spouse. Of course, kasi kayo naman na naging mag-asawa Malinaw naman sinabi ng Biblia, kayo'y magiging isa. Ngayon, kung magiging factor ang mga in-laws para sirain ang inyong pagiging isa, balikan ninyo ang inyong pinagkasunduan na ang allegiance ninyo dapat ay sa isa't isa. Dapat may mutual understanding na kayo. You are forming a new family that takes priority over the old. The thing is, anong priority mo ngayon? Yung old family na meron ka o yung new family na binubuo mo? Kapag ikay totally ay attached pa rin sa dati mong allegiance which is your home, tandaan ninyo, the new will not work out. Hindi huubra na pag nagka-problema ka na dito sa new relationship mo sa iyong asawa na binubuo, you will revert back again to the old family that you used to have. Hindi huubra yun. Hindi huubra yung konting problema mo, uuwi ka sa nanay mo. Hindi huubra yung konting problema na wala ka rito, kukuha ka dun sa nanay mo. Nangyari po sa amin yan. Alam niyo po, I am now suffering the consequences of that. Nung bago-bago lang po kami mga kapatid, nag-try naman magluto, misis ko Nung bago-bago lang po kami na nagsasama, nag-try magluto, misis ko. Dumarating po ako na meron na pong nakaluto. Kaya lang po talagang malayo po yung pamilyang
kinalakihan ko sa pamilyang kinalakihan ng misis ko. Kinadang po, lumaki po siya sa probinsya. Sabi nga niya, nagulat ako nung ako'y sumama sa inyo, sa pamilya niyo, nakita ko ang lamesa ninyo kung kayo kumain. Hindi kayo pwede ng isang ulam lang. Kasi po, lumaki po kami na gano'n. Mahirap po buhay namin. Pero mga kapatid, kapag may gulay kami, may isdang prito. Kapag meron pong may sabaw, meron pong may prito. Ganun po kami nasanay eh. No po? Pero kinadang po, yung misis ko po, sila isang ulam lang, okay na sa kanila yon. No po? Pero, yung munggo, halimbawa, nagisa ka ng munggo, sa Caviteño po, naku po, may hipo na ho yun, may baboy, may sitcharon pa. No po? Pagkatapos po, ang daming sahog, meron pong malunggay, no? At kung ano-ano pa. Samantalang sa kanila po, munggo, ginisa naman, nilalagyan ng Knorr cubes. At iyon po yung naging issue namin. Nung unang mga taon, unang mga buwan ng pagsasama namin, nung kami nagsasarili na, dumating po ako sa bahay, galing po akong trabaho, pagod ako, sabi ko sa kanya, anong ulam? Sabi niya, munggo. Pagbukas ko po nung may takip eh. Ano po? Pagbukas ko po gano'n, nakita ko munggo. Kala ko munggo na nilagyan ng asukal. Di po ba yung munggo kapag yung naglaga, kukuha ka ng konti, no, hindi mo gigisahin lahat. Ako ganun eh. Kung kumaha konti, lalagyan ko asukal, konting gatas, kinakain ko yung matamis ang munggo. Masarap yun eh. Pero akala ko ganun, pero ginisang munggo pala yon. Ang problema ko, hindi ko tinikman. Tiningnan ko lang ho ganun. Tapos alam niyo pong ginawa ko, and it was really my fault. Pumunta ako sa nanay ko. Sabi ko, Nay, ano ulam nyo? Wala akong intensyon na saktan ng misis ko. Wala po akong intensyon na pasamain ang kanyang loob. Kumbaga sa akin, impulse lang na alam ko sa bahay ng nanay ko, may mga leftover doon, may mga ganun. Malapit lang po eh. No, pagbukas, sumantok na po ako ng kanin kasi nakakain na daw sila eh. So ako na lang pong kakain. Pag sandok ko ng kanin, tinanggal ko yung takip, nakita ko munggo nga na gano'n. Hindi ko naman alam, ginisa yun eh. Takbo ko sa nanay ko, kumuha ko ng prito. Pagbalik ko po, kumain ako. Naku, nakikita pala ako. No? Alam niyo po, pinagawain namin yun, simula nung di na siya nagluto kahit kailan. Hindi na po siya nagluto. Kasi una, alam naman niya na hindi siya talagang marunong magluto at hindi ho talaga nagluluto ang misis ko. Hindi niya gusto talaga yan. No? Kaya ako naman, mahilig talaga ako magluto at paborito ko po ang trabaho yung magluto. Kaya kalaunan, in the long run, hindi rin naging issue sa amin ito. Kung hindi man siya magluto at ako magluto, in fact, baon niya ako naggagawa. Yung mga bata, ako po nagpe-prepare ng baon. Pagdating niya, galing trabaho, may nakalutong ulam na. Pwede sila mag-request sa akin kung ano gusto nilang kainin. Okay lang po sa akin yon kasi masaya ako na ginagawa yon. Pero ang point ko po rito mga kapatid, bilang mag-asawa yung allegiance ninyo dapat nasa inyo. Nasa inyong dalawa. Ngayon, ang nangyari po nun, parang sumama ang loob ni Dang, nadamay pati mga in-laws. Wala nang masarap magluto kundi nanay mo. Yung mga ganon, di po ba? Kaya minsan, pag naghahatid ng ulam galing sa kabila, minsan, pakiramdam mo, ayaw niyang kainin. So, that can cause conflict. Mga kapatid, darating yung panahon na may mga pangyayari sa buhay ninyo na hindi pagkakaunawaan. Ano po? Lalo na po minsan sa pag-aalaga ng anak. May mga pagkakataon na kukunin yung anak, aalagaan, tapos tinuturuan ng kung ano-ano. Po? Minsan nakakainis, di ba? Yung anak mo, tuturuan ng kung ano-ano. Tapos pag uwi ng anak mo, may bagong alam na po, na tinuro nung lolo, nung lola, na hindi mo gustong matutunan. So yung mga ganon, nagiging cause ng conflict yun. Pero at the end of the day, it is very important na magkaintindihan kayo na kayong mag-asawa ay may allegiance. Kayo ang magkakampi. At hindi, kung dumating man yung panahon na magkatampuhan, magkasamaan ng loob ng isa sa inyo sa kanilang mga in-laws, kahit na dumating yon, kayo pa rin ang magkakampi. Pag ganon, hindi kayo maghihiwalay. Kasi maunawaan ninyo na talaga namang kayo ang dapat magsama habang buhay. So, pangalawa, spouses need to manage their relationship with their parents. Management yan eh. Lahat ng bagay management.
Kaya sa pasimula pa lang ng pagsasama ng mag-asawa, kayo ang magseset ng kultura. Because you are the one with feet on both camps. Kayo ang merong, nakatungtong sa kabilaang kampo eh. It is your job to manage your relationship with your parents. Ako bilang lalaki, imamanage ko relationship ko sa aking mga magulang. How can I do that? I am going to build up my wife. So bilang asawa, i-build up ko ang asawa ko sa mga parents ko. Hindi ko siya sisirain. Ito ang problema eh. Kaya lalong nagkakaroon ng issue ang mga in-laws sa kanilang in-law, ay dahil ang sumisira mismo ay tayo. Uuwi ka sa nanay mo, magsusumbong ka, Nay, yung asawa ko ganito, hindi man lang ako ganito. So sa halip na i-build up mo yung asawa mo, sinisiraan mo doon sa nanay mo. Sinisira mo doon sa mga kapatid mo. Sinisira mo doon sa tatay mo. So, you need to manage your relationship with your parents. If you truly want to protect your marriage from meddling in-laws, this is a must. It is unfair and ultimately unworkable to leave this role to your spouse. Minsan ito sinasabi natin sa asawa natin, makisama ka naman sa mga magulang ko. Paano mangyayari yun? Mahirap yun. Hindi po ganon. Kaya ikaw ang magwo-workout nun. Ikaw ang gagawa ng paraan paano yung asawa mo ay magiging at is sa mga magulang mo at yung mga magulang mo ay magiging at is sa iyong asawa. You need to manage that. Amen? No? So, this means you will have to deal with any outstanding issues you have with your parents. Ikaw ang, tandaan mo, yung issue nila sa iyong asawa ay issue nila sa iyo. Hindi mo po pwedeng ialis yung sarili mo na problema ng asawa mo yun at problema ng mga magulang mo yun. No, it is your problem. And it is you who need to handle that. It is you who needs to manage that. Hindi mo pwedeng ilabas ang sarili mo, bahala kayo. Pag-usapan niyo yung mga bagay na yan, hindi ganoon. Ikaw ang anak, ikaw ang pwede lang kumausap sa mga magulang mo dahil ikaw ang mamamagitan sa mga magulang mo at sa asawa mo. Kung meron kang kakampihan at the end of the day, ang kakampihan mo pa rin ay ang asawa mo. Dahil kung hindi ganon, sigurado ako, maghihiwalay kayo. Maghihiwalay kayo. Pangatlo, couples must define and enforce reasonable boundaries with their respective parents. Tandaan niyo, importante ito. Sa simula pa lang, kailangan ng merong meron pong define boundaries. And you need to enforce that. Ano yung mga boundaries na yon? Minsan po mga kapatid, when it comes to abusive, meddling, advice giving, or surprise visiting in-laws, ano sasabihin mo? Kasi meron talagang ganun, mga biyenang pakialamero. Yung lahat na lang ng pagkakataon, nandun sa bahay nyo, nakasilip, ano ulam nyo, may kakainin ba kayo? Okay lang naman kung concern talaga eh. Pero minsan nakikialam. Pinakikialaman yung mga apo, pinakikialaman lahat. Pati ba naman pagbili ng mga ganito, pag ganon, lahat pinakikialaman. Kahit po minsan maganda ang motibo, yung mga manugang na siyang may karapatang kumilos sa kanyang bahay, ay nawawalan ng kapangyarihan. Po, alam niyo po, lahat ng mga magulang, ewan ko kung kayo hindi. Ang gusto, kung mayaman, ay mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Meron po akong kilala mayaman pinagawa ng tigi-tigis ang bahay yung kanyang mga anak doon sa malaking compound ng kanilang subdivision. Kalaunan, pag nag-away-away na at nagkatampuhan na, di sumakit lang ang ulo mo. Ikaw ang gumawa ng batong pinukpok mo sa ulo mo. Kaya ngayon, lesson learned. No, may mga anak po ako na minsan iniisip, parang gusto kong pumunta ng Japan, parang gusto kong mag-explore ng Japan o lumipat ng ibang probinsya. Para sa magulang, masakit na. Magpapaalam na yung anak ko. Pag medyo pala nagkaroon ng pagkakataon, they will try to leave you. No? Meron silang ganong kaisipan. Yung tatlo yung anak ko lalaki lahat. Pero may kanya-kanya silang mindset.
Ngayon ang tanong, anong gagawin ko? Pipigilin ko sila, hindi, dito kayo. Tumira kayo rito. Ipapagawa ko kayo. Bibili ko kayo ng ganito. Tabi-tabi tayo. Minsan ganun tayo eh. Kahit maganda yung intention natin, pero sinasakal natin sila, pinangungunahan natin sila, hindi natin alam, pati yung magiging manugang natin pagdating ng araw, ay pinakekealaman na natin. Kaya yung mag-asawa, sa simula pa lang, i-define ninyo at i-enforce ninyo yung mga reasonable boundaries sa inyong mga in-laws. Halimbawa, holidays. Tingnan niyo, alam niyo, napakarami po mag-asawa ngayon, hirap na hirap. Pagdating sa mga holidays, ano pong ibig sabihin? Pasko. Pasko, yung pong Pasko, mahalaga yun, yung paghihiwalay bagong taon na lang, paghihiwalay ng taon. Yung maghihiwalay ang taon. Alas 12, 1. Yung New Year countdown. Saan isineselebrate ito most of the time? Pag parehong buhay yung mga in-laws, problema yon para sa mga anak. Uy, kailangan pumunta tayo, agahan natin, doon muna tayo sa mga magulang ko. Tapos takbo tayo doon sa mga magulang mo. Pag hindi mo na pagbigyan, dahil nakasanayan na ganun, pagdating ng Pasko, bagong taon, birthday, lahat na okasyon, kailangan nandun kayo. Mandated, dikta yun. Pag wala ka doon, sasama loob sa'yo. Pag wala ka doon, masama ugali mo. Pag wala ka doon, umihiwalay ka na. No, kita niyo po, mga kapatid, minsan okasyon lang sukatan ng loyalty eh. Minsan mga okasyon lang sukatan ng pagmamahal. Paano naman kung meron ka talagang commitment din? Paano naman kung gusto mo kayo na dahil ikaw na may binuo na sariling pamilya? Pero hindi ganon. Dahil yung mga in-laws, demanding yan. O birthday ng tatay mo, kailangan lahat kayo nandun ha. Paano kung meron ng prior commitment yung mag-asawa? Minsan hindi na ito nauunawaan ng mga demanding, meddling in-laws. Ano po? Kaya kayo bilang mag-asawa, ikakasama ng loob nila yon. Pero hayaan nyo na sumama ang loob nila, wag lang kayong mag-aaway pagdating ng araw. Dahil magbabalikan yan, magbabatuhan kayo. No? Minsan sabihin mo, pinagbigyan ko yung tatay mo. Eto, tatay ko naman, pagbigyan din natin. O yung birthday ng nanay mo, naghanda tayo. O ipaganda mo rin itong birthday ng tatay ko. Samantalang kung wala na kayong mga ganon, hindi na yun issue eh. Hayaan nyo na. Kumbaga, yung mga bagay na yun, kung maalala, praise the Lord. Kung mapuntahan, praise the Lord. Pero kung aagawin ito, yung pagbuo ninyo ng isang magandang relasyong mag-asawa, kasi kayo na ang prioridad. Ang inyo ng mga anak ang importante at kayo bilang mag-asawa. Kaya nga pag umalis ka na sa bahay ng mga magulang mo, hindi ka na binata. Hindi ka na dalaga. You are now on your own. Kung merong mga bagay na pwede kayong gawin sa kanila, then ganun na lang. But stop them. Immediately stop them from enforcing unreasonable boundaries. Amen? Sabi nga, while you cannot stop your parents from trying to do what they want, calmly refusing to go along with them is your choice. Tandaan niyo, wala naman kayong choice eh. Wala kayong magagawa kung ganun ang gusto ng magulang mo. Pero may choice kayong tumanggi. Amen? At hindi ka naman tatanggi dahil gusto mo lang tumanggi. Tatanggi ka dahil merong gustong buuin ang iyong sambahayan. Amen? Pang-apat, if your in-laws don't want anything to do with the grandchildren, take note, it is their loss, not your fault. Minsan, kapag ayaw mo o kapag ayaw ng mga magulang mo mag-alaga ng kanilang apo, kawalan nila yon. Hindi mo yon kasalanan. Minsan kasi itong problema eh. May mga anak naman na inaasahan pa na yung kanilang mga magulang mag-aalaga. Paano kung 4 kayong magkakapatid? Tapos lahat kayo may mga anak din. Tapos lahat kayo iiwanan nyo yun sa mga magulang nyo. Gagawin yung daycare center yung bahay ng nanay nyo. Mahiya naman kayo sa mga buto nyo.
Pambira kayo, anak kayo ng anak, tapos hindi kayo magkaroon ng panahon para sa mga anak ninyo. Huwag ninyong ipagpilitan na ang mga anak ninyo ay alagaan ng inyong mga magulang. At kayo namang mga magulang, huwag naman kayong mag-play yaya sa mga apo nyo. Ito po'y magiging problema, mga kapatid. Yang apo ang number 1 cause ng issue sa mga manugang. Problema, ito. Nag-alaga ka na nga ng apo, pag uwi at may gasgas yung apo mo, sasabihin ng manugang, uy, hindi naman tatanungin yung biyanan eh. Mas madalas ganito eh. Uy, Toto, what happened to that Toto? Bakit magayan Toto? Ikaw ngayon magulang. Ay, ikaw ngayon yung nanay na nag-alaga. Ano ba naman tumanugan? Kung manong ako tanungin, narinig ko na yan. Narinig ko na yung mga ganyang kwento. O kaya minsan naman, no, may bagong lengguwaheng alam yung bata. Sino nagturo sa inyan? Bad yan eh. Tapos bigla ituturo si Lola. O patay. Nakuha niyo po mga kapatid, conflict ang idudulot niyan. O kaya naman pag uwi ng anak, Mami, pinalo ako ni Lolo. Tayo naman, di ko naman pinapalo yung anak ko eh. Nakuha niyo po. Kung gusto mong maglapat ng disiplina sa anak mo, huwag mong ipaalaga kahit kanino. Naintindihan mo ba? Mga minamahal na mga kapatid, lumalaki mga anak ko, wala pong ibang nag-alaga niyan. Hindi po yan inalagaan ng kahit sino. Misis ko po may gawa niyan at kami. At kami po ang nag-alaga. Dahil yun ang prinsipyo ng Biblia eh. Kaya kayo naman mga lola, sumunod naman kayo sa Diyos, hindi nyo responsibilidad yan, anak lang ang aalagaan nyo. Ano po? Minsan sabik na sabik kayo sa mga apo, mag-ampong kayo uli. Huwag nyo pakialaman yung anak ng may anak. O kaya kayo, pag matatanda na kayo, mag-alaga na lang kayo ng aso, pusa. Hayaan nyo ang pag-aalaga ng inyong mga anak sa inyong mga anak. Pag-aalaga ng inyong mga apo sa kanilang mga anak. Yun ang biblikal. Ano po? Term na ginagamit, nagiging apostolic. Huwag niyong gawing biro yun. Hindi kayo mga apostolic na raw, yung mga taga-alaga ng apo. No, maaaring nagbibiroan lang kayo, pero hindi niyo po yung trabaho. No? Ngayon, paminsan-minsan, na paglalagakan kayo, halimbawa, mag-asawa, gusto manood ng sine, iwanan sa inyo, pwede yun. Kasi kesa ibayad ng sitter yan, kesa ibayad ng babysitter, di sa inyo na. At least, kahit papaano, na hindi naman malayo yung loob ng apo nyo sa inyo. Pero kung araw-araw na ginawa ng Diyos, ibababa sa inyo, iiwanan sa inyo, para maghanap buhay, mga kapatid. Napakatindi, no? Ang magiging problema nito. Hindi lang sa mga bata na inaalagaan ng mga lolo't lola, kung hindi sa mga in-laws o sa mga manugang na magiging conflict pagdating ng araw. So, importante yon. Panlima, sometimes you can try all these things na ipinayo ko sa inyo and there will still be animosity between you and your spouse and your parents. When all else fail, learn to let go of that idea of one big happy family. Yun po yung panghuli. Let go of the idea of one big happy family. That won't work. Minsan ganun po yung gusto natin eh. We want to have a big happy family. Tandaan po ninyo, you don't have to choose between them to have a happy marriage. You don't have to be all together as one big family to be happy. Your spouse may never want to have anything to do with your family, but you can still be in contact with your own family. Maaaring yung asawa mo ayaw makihalo dun sa pamilya mo. Hindi siya yung tipo na gusto yung lifestyle ng pamilya mo. Kasi kanya-kanyang lifestyle eh. Kanya-kanyang kultura. Halimbawa po mga kapatid, yung pamilya, halimbawa ko, ay mahilig sa mga bingo-bingo, yung mga pekwa-pekwa. Ano ba tawag doon? Yung naglalaro ng bara pag nagkikita-kita.
Yung misis ko, wala siyang kamalay-malay doon. Di naman niya gusto yon. Ayaw niya ng sugal. Pagkatapos tuwing merong mga reunion na gano'n, yung misis mo na out of place kasi nga ang gustong gawin ng pamilya mo, puro gano'n. Pipilitin mo yung misis mo na laging sumama sa ganong klase ng atmosphere. O halimbawa naman ako, yung pamilya ng misis ko, gusto naman lagi inuman. Pag nagkikita-kita, inuman. Kung bulastugan ng bulastug, ako ayoko ng ganon. Hindi naman ako sanay sa ganon. Alam nga naman tuwing magpupunta kami sa ganong klase ng handaan, ganon ang dadatnan ko, maiirita lang ako. Pag uwi namin ng bahay, mag-aaway lang kami. So anong gusto kong sabihin? Pag ganon, unawain mo na talagang kahit anong gawin, may mga bagay na hindi mo magugustuhan. Pag ganon, di hayaan mo na lang na ikaw ang makisama sa pamilya mo. At siya makisama sa pamilya niya. Huwag niyo ipagpilitan laging one big happy family. Pastor, hindi naman yata maganda yun. Paano yun? Di ba, hahanapin din yung misis ko kapag merong handaan sa amin. Hayaan nyo na, maintindihan na ng pamilya mo na ayaw na misis ko na sugalan Ayaw na misis ko ng mga inuman. Ganon din naman, ayaw na mister ko ng ganyan, ng mga bagay na ganyan. Para alam na nila yung boundary at alam nila yung mga bagay na ayaw ng isa't isa. At least naiintindihan. Amen? It will preserve your marriage. Well, binanggit ko na naman sa inyo yung mga biblical principle What I am saying right now are the practical side ng pakikisama sa mga in-laws. Kasi po kahit anong gawin, sometimes it doesn't work. Sometimes if you can drop your end of the rope and stop trying to make everyone get along, the two parties can change their position over time. Kaya it is better na huwag ka nang sumama o huwag nang sumama yung asawa mo kung sa mga side ng pamilya mo may handaan. O sa side ng pamilya niya may handaan, huwag ka nang sumama. Hindi ko naman sinasabing lagi. Kung talaga naman tingin mo, pwede ka namang umuwi agad at huwag ka nang tumambay para makita mo pa yung ibang mga gagawin, gano'n na lang gawin. Bumisita na lang kayo ng mabilisan, madalian, and then uwi na kayo. Pero most of the time kasi talaga na, pag nagtipon-tipon, paumagahan, minsan po kung ano-ano na mga pinagagawa, bulastugan, wala naman. Yung mga asawa, mga nakangangalang, nakatingin lang ganun, kasi hindi naman sila sanay sa ganun. Nakuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? Now, here are some do's and don'ts for surviving the in-laws. Yung mga gawin natin tong surviving the in-law wars. 1, do prioritize. Do prioritize. Your partner and your marriage are your top priority. In everything, protect your marriage. Kung ang nanay mo ay may sinasabi sa misis mo, isipin mo, bakit ito sinasabi ng nanay ko? Ano layunin ng nanay ko dito? Makakatulong ba ito sa pagbuo ng pag-aasawa ko o winawasak ito? Ngayon, ang tanong, sinong priority ko? Kayo ba, nay, o ang misis ko? Prioritize. Pangalawa, set boundaries. Nire-review ko lang, set boundaries. You and your spouse must clearly define the boundaries of your marriage, and this means deciding who comes in and who comes when and who comes under what circumstances. Tandaan na hindi laging pwede kayong pumunta rito. No? Minsan kailangan tumawag kayo, baka wala kami rito. Hindi yung darating na lang kayo ng walang pasabi, yung darating kayo ng walang karaka-raka, hindi pwedeng ganon. Set boundaries. Sasabihin nyo, sama na ng ugali ni Pastor Camia, ganito na pala kayo ngayon. Hindi na pala kayo pwedeng puntahan ng walang walang appointment. Mga kapatid, kung may respeto po tayo sa ating kapwa-tao, hindi po tayo basta darating ng walang pasabi. Kasi po, ewan ko po, nasanay na po ako kasi kahit sa visitation, dito po kasi sa Canada, hindi po pwede rito ng visit si pastor. No, minsan sa Pilipinas kahit anong oras pwede magbisita yung pastor dito, hindi wala kang dadatnan. At hindi palibasa na sa bahay na yung mga tao, handa silang tumanggap ng bisita. Kaya you need to set
boundaries. Maging sa mga in-laws. No? Para at least alam. Halimbawa, mga anak, pwede ba kami pumunta dyan? Gustong dalawin ng tatay mo yung kanyang mga apo. Sige po, nay, tay, pasyal po kayo. Di ba ang ganda? Ngayon, pag tumawag at sinabing, naku nay, pasensya na kayo, meron ho kaming lakad Pwede po ba sa ibang araw na? Kesa naman bigla kang darating, tapos paalis yung pamilya, o kaya naman, gusto palang aalis nung hapon, di makaalis-alis dahil nandun kayo. Nakuha niyo po ba? Kaya mahalaga, set boundaries. Pangatlo, figure out holidays up front. Alam nyo na agad, sa taong ito, magpapasko. Para hindi tayo palipat-lipat, sa Paskong ito, dito tayo sa mga nanay ko. Next year, doon na tayo sa mga nanay mo. Ganun ang gawin ninyo up front. Meron na kayong schedule. Para alam na agad. Hindi yung, nako po, sa halip na ma-enjoy nyo yung holiday, pinag-awayan nyo pa yung holiday. Ano ba naman? Ngayon pa lang kami nagkakasarapan ng kwentuhan, nagyakag ka na. Yung mga tipong ganun. Sasabihin ng mismo, uwi na tayo. Pupunta pa tayo kayo na ganito. Kaya, para hindi nyo na ito pag-awayan, figure it out. Pang-apat, be a team. Recognize you cannot change your family's behavior. Only your response to it. And have a clear and united response that support your marriage. Maging team kayo. Hindi po pwedeng laglagan. Yung halimbawa ay meron kayong hindi na pagbigyan, ay ilalaglag mo yung asawa mo, sabi mo, ayaw kasi ng asawa ko Sa halip na matuwa yung mga biyanan mo, sa halip na yung mga nanay mo, sa halip na maintindihan nila yung asawa mo, ilalaglag mo pa, sabihin mo, may kagagawan, ay yung asawa mo. Alam ba, birthday ng tatay mo, hindi kayo nakapunta. Sa halip na ikaw ang gumawa ng paraan para humingi ng dispensa doon sa tatay mo, ilalaglag mo pa yung misis mo. Kasi si Dang ayaw pumunta sa birthday nyo meron daw siyang ibang lakad. Di magsisimula galit ng tatay mo dun sa asawa mo. So be a team. Take responsibility. No? Susunod po, keep an open mind. Listen to your partner's viewpoint and listen to his or her feeling about your family with an open mind and an open heart. Do not automatically defend your family. Minsan meron tayong attitude na ipagtanggol yung ating pamilya. Pero tandaan mo, tingnan mo rin kung saan nanggagaling ang iyong asawa. Pakiramdaman mo rin yung kanyang damdamin. At ilagay mo rin ang iyong sarili sa kanyang sapatos. Keep an open mind. Amen? Susunod, do not betray your spouse to your parents. Nabanggit ko na pong bahagya. Be clear about what is okay to share about your marriage with your parents. Hindi lahat. Wag na ikwento yung mga kahinaan, yung hindi marunong magtiklop ng damit, hindi marunong maglaba, hindi marunong magluto. Wag na ikwento yung mga kahinaan ng asawa mo. Do not betray your spouse confidence or confidences or vulnerabilities. Make sure you tell them about the positive aspect of your spouse and the positive aspect of your marriage. Build up. Amen? And susunod, do not force the relationship. Mentras ipinipilit mo, lalong hindi umubra. If you cannot reconcile your parents to your spouse, stop trying. Minsan, sa kagustuhan nating magkasundo, pinupwersa natin lalo lumalala, nagpapakita ang tao lang at nagpaplastikan. Do not force your spouse to be with them if it is too hurtful for her or for him. It's okay to visit them alone. Amen? Kung makapagpapahirap talaga sa asawa mo na nandun sa bahay ng nanay mo, huwag mong pilitin. Hindi palibasa magkakasama, magkakasundo. Hindi palibasa nandun sa isang gawain ay masasaya. Hindi palibasa nagpaparty ay nagpaparting masaya. Nandun nga, aborido naman, samba ko lang mukha. Wag na. Do not force the relationship. And, panghuli, do not be the bad cop.
Ano po ibig sabihin? You are the spokesman, you are the enforcer for your marriage and to your partners. You are the enforcer. Ano ba yung enforcer? Tagapamagitan, tagapagpayapa. Ikaw ang pulis ng relasyon mo sa iyong asawa at ng relasyon mo sa iyong mga magulang. Do not leave it to your partner to work things out with your parents. Let the relationship be as easy as possible by you being a good cop. Amen? Ikaw ang magpupulis ng iyong relasyon. Hindi ikaw ang magwawasak nito. Kaya as you can see, ito pong mga bagay na ito na aking sinabi ay mga practical tips on how the in-laws can, on how you can handle your issues with your in-laws at papaano ito mapapangalagaan. While not all in-laws are bad, you should still consider these tips so you don't make bad situation in your marriage. Tandaan po ninyo mga kapatid, may mga in-laws naman na ang layunin talaga ay para sa ikabubuti natin. Minsan ang pakiramdam lang natin, pinakikialaman tayo. At minsan naman may mga manugang naman na talaga naman ang layunin naman ay makipagkasundo sa mga in-laws. May ibang pananaw lang at may ibang pamamaraan na gusto na hindi rin naman maintindihan ng mga in-laws. Kaya po importante dyan ay communication at maayos na pamamagitan ninyo bilang mga asawa. Natin bilang mga asawa. Lampas na po ako sa issue na ito. Una dahil wala na po akong in-laws. At I hope sa mga bagay na ating narinig at napagbulay-bulayan ngayong umaga ay nakatulong ito sa inyo paano i-handle ang inyong mga in-laws. Lalo na po kung ang mga in-laws ay ibang lahi. Yeah, yung mga nakapag-asawa ng ibang lahi. Maraming issue. Pero ilan lang ho itong naibigay ko sa inyo. Again, paalala ng Biblia, Genesis 2:24, that is why a man leaves his father and mother and is united with his wife, and they become one flesh. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid, tayo po'y dumako sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa araw na ito, sa iyo pong patuloy na pangunguna sa bawat isa sa amin. Ako po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, dumadalangin para sa kalusugan, kagalingan, pagpapala ng aking mga kapatid. Kilala mo po ang mga may karamdaman, Panginoon. Alam mo po yung mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Dinadalain ko po sa iyo si Ate Ovi, yung kanyang pagkahilo. Ko po ang patuloy na magbigay sa kanya ng kagalingan. Dinadalain ko rin po, Panginoon, si Ate Esther Bautista, ang patuloy na pagpapala, kagalingan para sa kanya. Ganon din po si kapatid na Debbie Bernabe, si Kuya Danny Paredes, si Kuya M.A. Bukas po ay kakabitan na siya ng kanyang feeding tube. Nawa po maging successful ito, Panginoon, at ibigay mo po sa kanya ang kalakasan. Ganon din po kay Tita Tessie Paredes, pagpalain mo po siya at pagalingin din sa kanyang karamdaman, ang pagpapalakas at patuloy na kalusugan para po kay Tatay Lole Atanasio, ganoon din po kay Tita Remy, kay Tatay David Marasigan, kay Kuya Bobby Marasigan, kay Nanay Elong Santarin, ganoon din po kay Nanay Engay Hinido, Nanay Honor, kay Nanay Tateng Sarial, Nanay Anchang, Tatay Bitoy, kay Ate Gaying, kay Kuya Ikoy. Pagpalain mo po sila, Panginoon, sa pamilya po ng De Castro, kay Nanay Hema, kay Ate Elvie, kay Kuya Pedoy, kay Ate Lita Cadabedo. Pagpalain mo po sila, si Ayi Advincula, si Ate Mirna Sinfuente. Pagpalain mo po si Kuya Nestor, si Hazel Pacifico, ang patuloy pong kalakasan para sa kanya. Kapatid na Bernadette Arellano, pagpalain mo po siya, Panginoon. Dinadalayan ko rin po ang pasasalamat sa kaarawan po ngayong araw ni Ate Marie Cruz. Pagpalain mo po siya. Dalangin ko po ang pamilya ni Ate Ruby at ni Kuya Danny bilang, ganun din po ang kapatid na Kiko, ang kanyang colonoscopy. Pagpalain mo po ang sambahayan ni Lay Presa, si Emong, ang kanyang anak na si May.
Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang application ni kapatid na Tess Castillo para po sa kanyang PR application. Patuloy pong ipinagpapasalamat namin ang pagpapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Thank you po dahil hindi ka nagkukulang. Pinadalangin ko po sa iyo ang aking pong mga kapatid na nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa. May iba't iba po silang pinagpapasalamat sa iyo at hinihiling anuman po ang mga bagay na ito, kung hindi naman labag sa iyong kalooban, ay mangyari po na ikaw ang siyang patuloy na magkaloob ng iba yung kalakasan. At salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Happy anniversary po pala kahapon kay Pastor Epi at kay Ate Loida Bautista. Ayan, magandang araw po sa inyo mga kapatid. Kapatid na Randy Causaren, Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kay Kumaring Norma Luarca, magandang araw po. Kapatid na Ray Alcantara, Ate Mary Bay Santos, kapatid na Mary V. Frias, kay Kuya Noel Lapus, kay Ate Ading at Kuya Dante Henido, kay kapatid na Raquel Salinas, kay Elsie Villanueva, magandang araw Ma'am Elsie. Ganon din po kay Ate Agi Victa, magandang araw po. Kay Agnes Causaren, kay Ate Ellen Gonzales at kay Kuya Monching Gonzales. Kay Ai at Eric Advincula, magandang araw. Kay Bobet Sarte Basila, magandang araw. Kay kapatid na Rolly Causaren, kay Ate Del at kay Kuya Eddie Sauler. Kay Ate Telly Camerino, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Paz Perez, magandang araw po. Ate Menchi Nacario, magandang araw po sa inyo. Kay Daryl at kay Marjorie Almasar, kay Kuya Rodante Kerubin, kay Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Kay Ate Enchi Bartolome, kay Lance Granial Quezon. Sabi po ni Ate Norma Luarca, madami pong tinatamaan. Sorry po, pasensya na po kayo, hindi po sinasadya. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Ate Loida Bautista, Ate Yoli Makatumpag, magandang araw po sa inyo. Hazel and Derek Pacifico, magandang araw. At ganon din po kay Ate Nene Enriquez, kay Nani Elong Santarin. Ayan. Ganon din po kay Ate Vanji Magnaye, kay Ate Judith at kay Kuya Ruel Advincula, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Maricruz, kay Lily Camialu, kay Tita Mayra Paredes Libertino, kay Ate Merly Toledo, kay Kuya Eric Maynez, kay Ate Telly Hernandez, kay Sara at kay Predicador June Colina, kay kapatid na Connie Villanueva, kay Ruth Ortiz, kay Ruby Ortiz, magandang araw kapatid. Kay Nanay Hilda Mendoza ng Fox Creek, kay Ate Echi Bartolome, kay kapatid na Olivia Sarte Alisanco, magandang araw po. Kay Ate Nelia at kay Kuya Rene Fernandez, magandang araw po sa inyo. Mga wala na rin daw pong in-laws. Kay Ernel Algara Advincula, magandang araw po sa Ernel. Kay kapatid na Lisel Hombre, magandang araw po sa inyo. Ate Esther Olanyo at kay Kuya Ferdy Olanyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Nanay Louie Calitis, magandang araw po. Ayan. Kay Pastor Ray Nielsen, classmate ko po ito. Magandang araw sa iyo, classmate. Ganon din po kay Ate LV De Castro Paredes, magandang araw po. At kay Kuya Dol Paredes, magandang araw. Kay Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Dorcas Darwin, magandang araw po Ate Dorcas. Ate Delia at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Kay Manang Lidi Mafeles, magandang araw. Kay Edward Villanueva, at kay Kuya David Sarte Manipol, at kay Ate Afmin Embile. Ayan, so magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Ay, hinihingal ako. 1 hour na po eksakto ngayon. Nakaisang oras po tayo. Wala pong tigil ng kada daldal si Pastor Camia. 1 oras. At kailangan ko pong magpaalam na dahil maghahatid po ako sa aking bunso. Simula na naman po ng pasok ng mga bata sa kabila ng COVID pandemic.
kindly include him also sa inyong prayers kasi po may pasok po yung high school. Sana po ay ingatan ng mga bata. Magandang araw Ate Elsa de la Marter, kapatid na Marieta Escopin, kay Cristina Saludaga, magandang araw sa inyo dyan sa atin sa Pilipinas. Kay Nani Poste Paredes, nanonood dyan si Nani Poste. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At mga kapatid, baka po meron kayong gustong talakayin na po minsan mas mainam kung nanggagaling sa inyo yung mga subject na gusto nyong talakayin. So, you can message me sa Facebook. Message nyo na lang po ako kung anong gusto nyong subject na talakayin. At meron kayong mga katanungan. So, ask anything. No? Kung kayang sagutin ng inyong lingkod, sasagutin po natin. So, wag lang yung bastos. No? At ayan niyo po, sa awa ng Diyos ay pipilitin po nating pag-aralan ng mga bagay na yan. Tita Castillo, magandang araw po sa inyo. Ayan. So again, maraming salamat. Tinig ng Pag-asa, Monday to Friday po ito. Kung bago lang po kayo nanonood. At kung gusto niyo pong manood naman ng mga other side ni Pastor Roel Camia, yung atin pong mga cooking, cooking videos, ay Roel Camia TV po. Ayan. So nagpapasalamat po ako sa 6,000 na ba? O 5,900 subscribers. Ayan, 5,900 subscribers po natin sa YouTube. Ayan, running to 6,000 na po tayo. Salamat po at malaking tulong po sa amin yung kahit barya-baryang kita po ng YouTube na yon. Pag nanonood po kayo, huwag nyo na pong skip yung ads. Panoorin nyo na rin yung advertisement. Kasi po malaking tulong po yung para po sa sa kita po ng YouTube account na yan. Again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.